palakpak sa ating Panginoon. Glory to God, glory to God, glory to God, glory to God. Hallelujah. Amen. Praise God. So ipag-pray po natin ito mga kapatid. Amen. But before that, let us open our Bible. Praise God. Bago po lahat, thank you so much Thursday group. Amen. Sa napakamatagumpay na anniversary. Amen. Ng church, 41st anniversary. Praise God. Sa prayer, amen, sa mga finances, sa lahat-lahat, amen, sa mga sacrifices, praise God. So ang lahat ng ito, amen, dahil mayroon pong mga anak ng Diyos, amen, that willing, praise God, to be used by God, amen, hallelujah. So let us open our Bible, amen, in Ezekiel chapter 37. So maybe we can read it verses 1 to 14. Kung merong ERV dyan, Sister Weng, ERV, easy to read version, meron siya. Wala, dun sa mga version dyan, di ba may Tagalog, may SKSB, parang ganun. Parang, nakita mo? May King James Version. So, wala siya. Praise God. Maybe I just can read it for you, amen, in easy to read version. Amen. Ezekiel chapter 37 verse 1. Sabi dito mga kapatid, but you can read with me sa King James Version. Praise God. So, simpleng English lang po ito. The Lord's power came unto me, sabi sa verse 1, Ezekiel chapter 37, the Spirit of the Lord carried me out of the city and put me down in the middle of the valley. So the valley was full of dead men's bones. There were many bones lying on the ground in the valley. The Lord made me walk all around among the bones. I saw the bones were very dry. See, they are dry bones, amen, in that valley. Praise God. Verse 3, then the Lord said to me, Son of man, can these bones come to life? So, ibang version yan. Amen. I answered, Lord God, only you know the answer to that question. And verse 4, then he said to me, speak or prophesy upon these bones, okay? Speak to these bones for me. Tell them, dry bones, listen to the word of the Lord. This is what the Lord God said to you. I will cause breath to come into you, and you will come to life. I will put sinew and muscles on you, and I will cover you with skin. Then I will put breath in you, and you will come back to life. Then you will know that I am the Lord. Praise God. In verse 7, so I spoke to the bones for the Lord, as he said. I was still speaking when I heard the loud noise. The bones began to rattle, and bone joined together with bone. Amen. Verse 8, there before my eyes, I saw sinew and muscles begin to cover the bones. Skin began to cover them, but there was no breath in them. Verse 9, then the Lord said to me, speak to the wind for me, son of man. Speak to the wind for me. Tell the wind that this is what the Lord God says. Wind, come from every direction and breathe air into these dead bodies. Breathe into them, and they will come to life again. Verse 10, so I spoke to the wind for the Lord, as he said, and the breath came into the dead bodies. They came to life and stood up. Okay? Anong nakalagay dyan? Stood up upon their feet, and an exceeding great army. There were many men, a very large army. Verse 11, then he said to me, son of man, these bones are like the whole family of Israel. Sino sila? The people. Verse 11, praise God. The people of Israel
say, our bones have dried up. Our hope is gone. We have been completely destroyed. Praise God. So, these are the house of Israel. Amen. These dry bones. Praise God. Hallelujah. Verse 12. So speak to them for me. Tell them that this is what, amen, the Lord God says. My people, I will open your graves and bring you up out of them. Then I will bring you to the land of Israel. My people, I will open your graves and bring you up out of your graves. And then you will know that I am the Lord. I will put, verse 14, okay? I will put my spirit in you, and you will come to life again. Then I will lead you back, amen, to your own land. Then you will know that I am the Lord. You will know that I said this and that I made it happen. This is what the Lord said. Praise God. So doon muna tayo mga kapatid. Blessed be the name of God. You are Lord. You are God and nothing is impossible with you, God. Ikaw ang makapangyarihang Diyos, Panginoon, na kayang gawin ang lahat ng bagay. Mahirap man o madali man ito, Panginoon. Sa iyo ay pantay, Panginoon. Walang mahirap, walang madali, Panginoon, O God. Hallelujah, dahil ikaw ay Diyos na makapangyarihan. Lord God, lumalapit kami sa iyo nang may pananampalataya, nang may pagpupuri, Panginoon, O God. And we believe, O Lord God, that there's power in prayer. And we are coming to you, Lord God. Hallelujah, nilalapit sa iyo ang mga prayer request na tulong. Kay Sir Jenny Ticop, O God, magkakaroon siya ng safe flight going home, hallelujah, from Hong Kong to Manila to Iloilo. Lord God, samahan mo siya, Panginoon, at ang iyong pag-iingat, Panginoon, O God, ay yayakap sa kanya at babalot sa kanya. She will come home safe and sound in Jesus' name. Gayon din kay Pastor Plaza, Panginoon, sa kanyang pagbalik dito, O God, ngayong gabi. Lord God, ingatan mo siya, Panginoon. Makakauwi rin siya, Panginoon. Hallelujah, ng safe and sound. In the name of Jesus, God, in the name of Jesus. Kay Sir Mary Grace Passion, O God, we are praying, O God, to have a safety delivery sa kanyang panganganak this July 13. In the name of Jesus, God, your blessing will be upon, hallelujah, this mother, Lord, na manganganak. In the name of Jesus, maging ang kanyang baby, Panginoon, ay magiging malusog. Lord, in Jesus' name, kay Sister Mylene and Brother Arman, O God, hallelujah, Lord, there will be a united faith, O Lord. In the name of Jesus, hallelujah. Your word has said, O God, that if we believe in you, we shall be saved in our household, O God. And we believe, O Lord God, hallelujah, hindi lang Sister Mylene ang ililigtas mo, maging ang kanyang pamilya, maging ang kanyang asawa at anak, Panginoon, magkakaisa sila sa pananampalataya na ikaw lang ang nag-iisang Diyos at wala nang iba. Hallelujah, blessed be thy name. Kay Sister Felipe, O Lord God, hallelujah. Or Brother Felipe Espinosa, Lord God, there will be a fast recovery, hallelujah, from mild stroke, O God, at makakalakad po siyang muli. Hallelujah, you are our great healer, God. Hallelujah, let your healing hands, O God, touch him. In Jesus' name, muli mong palakasin ang kanyang mga paa, Panginoon, O God. Muli mong buhayin ang mga namatay na ugat, Panginoon. In the name of Jesus, God. In the name of Jesus, hallelujah. Kay si Rosemary Roderos, O God, there will be a normal child delivery. Hallelujah, at normal na bata na may lalabas niya. In the name
of Jesus, God. Life is in you, O Lord Jesus. Hallelujah. Gabayan mo, God. Pagpalain mo, Panginoon, O Lord Jesus. At ang kapangyarihan mong babalot sa mag-inang ito. In Jesus' name, kay Sister Jamaica, O God, there will be, O Lord, a family protection, O Lord God, sa kanyang pamilya, O God. Ingatan mo, Panginoon, sa anumang karamdaman, Lord God, anumang kapahamakan, o anumang gawa ng diablo, Panginoon, O God. Hallelujah. And there will be salvation also upon her family. In Jesus' name, kay Sister Crystal Hope Oliver, O Lord God. Hallelujah, Lord Jesus. Healing, O Lord, from high fever and uric acid. In the name of Jesus, God. In the name of Jesus, we speak healing upon him. In the name of Jesus, hallelujah. And there will be a safe life journey also for Pastor Rose Misa, O Lord God, going back to Canada. She's been a blessing, O Lord God, sa iglesyang ito, O Lord. Hallelujah, sa pangangaral ng iyong salita. And I pray, O God, ang pagpapala mo, ang continuous anointing, God, and safe journey, Lord. Hallelujah. On Friday, if I'm not mistaken, in Jesus' name, in Jesus' name. And we are praying, oh God, for Sister Jonah, Panginoon. Hallelujah, our other prospect visitors, so Lord Jesus, Lord God, by Thursday, makakasama na siya, Lord. Intervene, oh Lord Jesus, God, and let there be more souls, oh God, to be invited and be saved, oh Lord, be added to this church. In Jesus' name, in Jesus' name. Lord God, maging sa pangangaral ng iyong salita, O Lord Jesus. Wala akong magagawa kung wala ka, Panginoon, O God. Gamitin mo lang ako bilang isang mouthpiece mo, Lord. Isang bibig mo na magdadala ng iyong mensahe, O Lord Jesus. Ikaw ang mangaral sa amin, Panginoon. I will just a willing vessel, O Lord God, to speak your word, oh God, to preach your words, oh Lord Jesus. I pray for your anointing to flow, oh Lord God, from this pulpit to the door, oh Lord Jesus, God. Hallelujah, mula dito sa pulpito hanggang sa iyong mga anak, Panginoon. Dadaloy, oh God, ang iyong langis, oh God, like a river of living waters, oh God. And there will be restoration, God. There will be healing. There will be life. There will be revival, oh God, that will move in our midst, oh God. In the name of Jesus, God, magiging attentive ang lahat, Panginoon, O Lord. In Jesus' name, O God, magbukas ka ng mga tenga, magbukas ka ng mga puso, God, magbukas ka ng mga paningin, O Lord Jesus. Hallelujah, maging attentive sa iyong mga salita. In the name of Jesus, God, we give you praise and glory. In Jesus' name. Come on, let's clap our hands to God. Hallelujah! Woo! Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah! He is great. He is powerful. He is to be lifted up. Oh, great is thy faithfulness, oh God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. So nabasa po natin, mga kapatid, ang Ezekiel chapter 37. And we have this message or entitled, amen. Tayo muna tayo. Tapos mga kapatid, paupuin po kayo. Praise God. Amen. We have this message with the title, Speak. Praise God. Speak to the dry bones. Rise up. Sabihin mo sa iyong katabi, rise up. Amen. Speak to the dry bones. Rise up. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Pwede na tayong makaupo, mga kapatid. Hallelujah. Naiisip po natin lagi pag nababasa po natin ng Ezekiel chapter 37. Praise God, ito yung mga kaluluwang patay na. Praise God, because dry bones.
Diba? Natuyo na yung kanilang mga buto. Skeleton. Alright? Mga skeleton na sila. Wala nang buhay. And in fact, mga kapatid, nung ipinakita ng Diyos kay Ezekiel, ang mga dry bones na to, nagkalag-kalag na sila. Hiwa-hiwalay na sila. Praise God. Wala na sila sa connection. Amen, with each other. Wala na, hiwa-hiwalay na. Praise God. That's why, mga kapatid, no, pag nababasa po natin, amen, ang Ezekiel chapter 37, praise God, it symbolizes, amen, and it represents, nabasa natin kanina, of the Israelites in exile. Okay? Experiencing spiritual and national death. Spiritual death. Okay? National death because of the exile. Bakit sila na-exile? Bakit sila natapon, mga kapatid? Praise God. Bakit nagkaroon sila ng, mga kapatid, ng ganong pagkamatay? Dahil sa kanilang disobedience. Itinapon sila ng ating Panginoon. Amen. Ibig sabihin nito, ipina-under sila sa kanilang mga kaaway. These Israelites were being exiled, amen, in captivity. So these people, amen, napakiramdam nila, wala silang pag-asa. Pakiramdam nila, mga kapatid, wala, patay na sila. Kaya when we talk about dry bones, praise God, ito po yung sinasabi nila, mga kapatid, ng hopelessness, extreme. Okay? Dry bones. Amen. In Hebrew words, okay? Hebrew words is atzamot yebashot. Hebrew words, okay? Atzamot yebashot. Praise God. It signifies a state of extreme hopelessness. Amen. And spiritual death. Extreme. Ibig sabihin talagang wala na silang pag-asa. Ibig sabihin, mga kapatid, as in, spiritual death na sila. Amen. Wala ng buhay spiritually. Napahiwalay na sila sa presensya ng ating Panginoon. Praise God. They felt these dry bones in their lives. As in, lugmok na sila. Have you felt that? Naramdaman na po natin ito, mga kapatid. Amen. Dahil sa mga pagsubok na nararanasan po natin, amen, pakiramdam na natin, wala nang pag-asa. Hopeless na. Amen, Sir Dal? Praise God. Dumating ba sa point, mga kapatid, ng ating paglilingkod sa ating Panginoon? Amen, na tamad na tayong pumunta sa church? Dahil sa napakalaking pagsubok. And we felt, mga kapatid, na pinabayaan na tayo ng Diyos. Praise God. We felt, mga kapatid, na ang Panginoon tulog. We felt na hindi na siya tumutugon, amen, sa ating mga panalangin. No? Nararamdaman natin, mga kapatid, no? O naramdaman po natin, amen, na wala, sinarado na ng Diyos ang kanyang tenga sa ating mga pag-iyak. And we sometimes, mga kapatid, no, we pray and fast. No? Nandun, mga kapatid, yung pagpe-pray and fasting natin, but nothing happens. Walang nangyayari. Naranasan nyo na yun? Palakpakan po natin ng Diyos. There is hopelessness sa mga Israelites, mga kapatid. At nagkaroon sila ng spiritual death dahil pakiramdam nila na cut off na sila sa Panginoon. As in, pinabayaan na sila ng Diyos, mga kapatid. Why? Because ang prophecy, 70 years. Grabe. 70 years na sila ay magiging under ng mga kaaway, ng mga Babylonians. Ng kanilang mga kaaway, 70 years. Yung mga matatanda na mamamatay na lang sila, amen, nandun pa rin sila, mga kapatid, amen, sa captivity.
Yung naipapanganak pa lang, mga kapatid, amen, napainganak na lang sila, mga kapatid, that they are under the captivity of the enemy. As in, naipanganak sila, mga kapatid, sa kahirapan. As in, naipanganak sila, mga kapatid, na walang Diyos na nakikinig sa kanila. Walang revival, walang joy, amen, sa kanilang buhay. Amen, they were in the captivity of the enemy. Praise God. Now this Israels, these dry bones, amen, hindi ito, mga kapatid, yung mga backslider. Ang mga dry bones, mga kapatid, amen, ito po yung mga Kristiyano. Okay? They are the house of the Israels. Okay? Ito yung mga Kristiyano na nakaramdam ng hopelessness and spiritual death. Ito, mga kapatid, ng mga nawalan ng pag-asa. Praise God. Kaya maaari, mga kapatid, maaring nandito ka, nakaka-attend ka ng church, amen, nandito ka sa Thursday group, mga kapatid, but you don't know, meron ka palang dry bones in your life. You don't know, meron mga spiritual death pala sa iyong buhay. You might be in the church, mga kapatid, but there's no joy. Amen. You might be in the church, mga kapatid. Amen. Pero you just hear. Amen. You just attend the church para hindi nila sabihin na ikaw ay backslider. Maaring nandito ka, mga kapatid. Amen. Dito sa gawain ng ating Panginoon. But you don't feel, amen, the presence of the Lord. Amen. Lahat revive. Lahat nakaka-receive ng Holy God. Pero ikaw hindi nakaka-receive. Amen. Samantalang naka-receive ka na before. There is dryness. Amen. There's a dry bones, mga kapatid, sa iyong buhay. Amen. Dahil dapat pala, mga kapatid, kapag ka nasa gawain tayo ng Panginoon, may joy, may excitement. Amen. Kasi sa presensya ng Panginoon, amen, mayroong revival, may kagalakan sa presensya ng ating Panginoon. That's why kapag ka pupunta tayo sa church, mga kapatid, dapat may excitement, di ba? Yes, Thursday na naman. Praise the Lord. Yes, gawain na naman. Praise God, nagbibiroan, mga kapatid, yung mga kahapon, Friday group. Praise God. Wednesday group. Praise God. Sabi nila, mga kapatid, amen, 3 o'clock in the morning, sabi nila, nagplantsa na sila ng kanilang mga damit. Kasi nga, mga kapatid, hindi siya makatulog, kaya nagplantsa sila, mga kapatid. Sabi nung isa, 3 o'clock, kayo nagplantsa ng mga damit nyo para maimisot kayo sa gawain. Ako, last week pa, ready na. Ready na yung damit ko, anong isusuot ko. Can you see that? The joy, the excitement, mga kapatid. Praise God, kasi gawain na naman kinabukasan. Yes, magpupuri na naman ako sa Panginoon. Aawit na naman ako. Lulundag. Mararamdaman ko na naman ang presensya ng Diyos. Woo! Mapipil ko na naman ang Holy Ghost. There must be joy. Praise God. Kaya, mga kapatid, pagpasok pa lang sa pintuan, di ba, mga kapatid, amen, hindi tayo kaagad-agad pupunta kung saan-saan. Saan tayo pupunta? Sa altar. Di ba? Sa altar kaagad. Kasi, Lord, I'm here. Nandito na ako, Panginoon. Magpupuri na ako sa iyo. Woo! There's joy. Praise God. But when these dry bones, amen, comes to our life, praise God, gawain na. Wala pa. Diba? 2 o'clock na. Nandun pa sa galaan. Amen? Pag gawain na, mga kapatid, nasa na kaya nasa na kaya? Praise God, parang, atin ba ako o hindi? Amen? Parang, hanggang sa makalimutan na lang yung oras, mga kapatid. Praise God, nandun na lang siya. Pero pag may excitement, ayaw malate.
Di ba? Pag excitement, maaga pa lang, nandito na. Amen. Nananalangin na, mga kapatid. Praise God, at yung joy ba na hindi mo mapigilan? Yung joy ba, mga kapatid, na kapag ka mayroong kang namit, na kababayan. Di ba, mga kapatid? Yung joy ba na unspeakable na, parang yung joy na to na nandito na kailangan mong mailabas. Meron akong mensahe, meron akong good news na kailangan kong i-share. Kaya kahit sino na lang, matabihan mo lang siya, Sis Pilipina, nagsishare ka agad. Amen. Anong day off mo? Taga saan ka? Meron kaming church. There is joy. Amen. Laging mayroong ready na truck sa bag. Punta ka sa palengke, may trucks. Amen. Kasi baka sabihin mo, kasi baka may ma-meet akong mga taga-kababayan ko, ibibigay ko ito sa kanila. Baka ma-invite ko sila. Baka taga-Thursday din ang kanilang off. Amen. Madadalo ko siya sa gawain ng Panginoon. There is joy. Amen. Woo! Praise God. Hallelujah. But when you feel, pag naramdaman mo, praise God, na parang tinatamad ka na. Pag naramdaman mo, mga kapatid, na meron ka ng kababayan, nakaupo, nakatabi mo na siya, bahala ka sa buhay mo. Ang sungit-sungit mo. There's something wrong. Amen? Parang kinakausap ka na, anong pangalan mo, taga saan kasi siya nang nagbabati sa'yo. Instead na ikaw, praise God. Amen. Maaring may dry bones. Amen. Maaring may mga natuyo. Amen, na mga bones sa iyong buhay. Kailangan mong ma-revive, kapatid. Amen, kailangan itong mabuhay. Praise God, kailangan mabuhay yung hope, mabuhay yung joy. Amen, sa buhay natin ng paglilingkod sa ating Panginoon. There must be something to be renewed in our life. Kaya sabi ng ating Panginoon kay Ezekiel, prophesy, speak to these dry bones. Woo. Praise God. Kaya mga kapatid, ang sabi niya sa verse 1, the power of God came upon me. Sabi ni Ezekiel. See? The power of God came upon me. Sa verse 1. Or the hands of God came upon me. And the Spirit carried me out in the Spirit of the Lord and set me down in the midst of the valley, which was full of bones. When you are full of the Holy Ghost, pag puno ka ng Espiritu ng Panginoon, there is connection. May connection yan. At very sensitive ka sa Espiritu ng Diyos. Pag puno ka ng Espiritu, hindi ka lang nakaramdam ng Espiritu ng Panginoon, kundi puno ka ng Espiritu ng Diyos. Amen. There is connection. Kaya kapag ka nagsalita ang Diyos sa'yo, amen, may reaction ka agad. Nakikinig ka agad. The same as Ezekiel. The hand of the Lord. So doon sa easy to read version, the power of God. The Lord's power came upon me. Amen. And bring me to these dry bones. So there are times, amen, dinadala tayo ng ating Panginoon. Binubuksan ng Diyos yung spiritual eyes. I've experienced that. Yung spiritual eyes natin nabubuksan at nakikita natin, mga kapatid, yung mga bagay na, praise God, na tayo ang nakakaalam, mga kapatid, no? Nakakaunawa no mga spiritual realm. Sometimes in prayer, mabubuksan yung vision po natin. Pinapakita ng Diyos, mga kapatid, yung mga situation. When you are in prayer, when you are in fasting. Praise God. When you are here, even here, mga kapatid, kapag ka nandoon ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos, amen, minsan nabubuksan. There are times na nagtetestify ang mga kapatiran. Praise God, na nakakakita sila ng mga angels here in the pulpit. Sa mga preacher, amen, nakikita nila, nabubuksan ng spiritual eyes nila, mga kapatid. Amen, nakakakita sila ng glory.
ng Panginoon. Maliwanag. At marami ang nakatestify niyan. Praise the Lord. There are times, I experienced this, mga kapatid, no? Amen. I was in prayer, mga kapatid. Actually, this is a prayer connection. Prayer connection. At binuksan ng Diyos yung aking spiritual eye while we are in prayer. Alam niyo kung nakita ko, mga kapatid, ang nakita ko dun sa vision, merong isang isda. Palakpakan natin ng Diyos. Huwag niyo kong tutulugan, ha? Merong isang isda. Praise God. Ang isda, saan siya nabubuhay? Sa tubig. Pero nung pinakita ng Diyos sa akin yon, isang isda, umaalis siya sa dagat. Okay? Instead na maglangoy-langoy siya sa tubig, isang isda, umalis siya sa dagat. Praise God. And how many times, mga kapatid, amen, na hindi na sa hindi na sa prayer na spiritual eyes. Amen, kundi amen sa panaginip. The same isda. Same isda, mga kapatid na. Itong isdang ito, amen, binabalik siya sa tubig, umaalis siya sa tubig. Binabalik siya how many times, pero umaalis siya sa tubig. Nakakatakot yun. Nung makita ko siya, wala na siya sa tubig at naghihingalo na. Kasi hindi na siya makalangoy, wala na siyang tubig, nasa shore na siya. Nangyari sa church. Someone umalis siya sa church. Praise God. Amen. At there, sa time na yun, mga panahon na yun, mga kapatid. Amen. Sa panaginip din, ipinakita ng Diyos. Amen. Na magkakaroon, amen, ng 3 church. Ang New Life. Nagkaroon, mga kapatid, ng grabing storm. Amen. Sa panaginip ko to, ha. Nagkaroon ng grabing bagyo, mga kapatid. At ang sabi ko, mga kapatid, nakita ko, amen, puro putik-putik. Di ba? Mga kapatid, kasi storm. Amen. Ang sabi ko, ala, sa panaginip ko to, ala, amen, yung mga palay, matutuyo na siya, magiging palay na nadabagyuhan, mangingitim. Di ba? Ala, mangingitim na. Sabi ko, pero nung pinakita ng Diyos, after that storms, yung mga palay, ang linis-linis at ang tataba. Ito yung mga palay na naani na, nag-grind na ba tawag doon? Amen, wala na sila sa stock niya, di ba? So sabi ko, di ba nagbagyo? Bakit ang linis-linis ng mga palay? Tapos busog na busog yung ipa. And you know, mga kapatid, ang nakita ko sa mga palay na yon, isang malaking bundok, pangalawang bundok, medyo kalahati nung malaki. Amen. At isang maliit na bundok. At ang sabi, mga kapatid, sa aking panaginip, amen, yan ay under ni Pastor O'Donnell. Sa panahon na yun. After the storm, nagkaroon ng Photon. Nagkaroon ng Discovery Bay. Ngayon ay Tongchong. Mayroong malaki na bundok, that is the main. Mayroong katamtaman, mga kapatid, that is the Photon. Mayroong medyo maliit, mga kapatid. Ngayon ay Tongchong. Na dati Discovery Bay. Sa panahon, noon nandito pa si Pastor O'Donnell, amen, ngayon nag-for good na siya, mga kapatid. Pero sabi niya, under siya sa kanilang leadership. God is good. So there are times na bubuksan yung mga spiritual eyes natin, mga kapatid. At may mga pinapakita ang Diyos sa atin.
Hindi para i-scare tayo, hindi para takutin tayo mga kapatid. Amen. Para makita mo mga kapatid at magpagamit ka ngayon sa Panginoon upang ikaw ay lumuhod sa Diyos. Amen. Upang maging bibig ka ng ating Panginoon. Amen. That you will be like Ezekiel to prophesy, to speak, to kneel down. Amen. Hallelujah. And like Isaiah, amen, ang sabi ng Diyos, here I am, send me. Wow, hallelujah. Say, palakpakan po natin ng Diyos. Whew. Glory to God, glory to God, glory to God. This is Ezekiel chapter 37, mga kapatid. Amen. It also represents, amen, the restoration and the promise of God. That there is hope in God. There is hope in the Lord. Amen. Gaano man kahirap ang sitwasyon na yung pinagdadaanan, kapatid. Amen. May pag-asa sa Diyos. May pag-asa sa Panginoon. Sister Dalia, may pag-asa sa ating Panginoon. Amen. Because He is our God and He controls everything. Hallelujah, hallelujah. Itong mga dry bones na to, mga kapatid, nawalan sila ng pag-asa. Praise God. Amen. Sa panahon ni David. Amen. Doon sa lugar ng Ziklag. Amen. If you remember, mga kapatid, itong mga Amalekites. Amen. No? As sinakop, amen, yung mga family ni David. Habang wala yung mga kalalakihan, yung mga warriors, mga kapatid, wala, puro mga babae lang, kanilang mga anak ang nandoon. Lahat ng mga army, wala. So nilusob sila ng mga kaaway. Hindi pinatay ang kanilang mga asawa at mga anak. Sinunog ang kanilang mga tahanan. So pagbalik ngayon, amen, ni na David, mula sa labas dahil gusto nilang makipagtulungan, mga kapatid, no, ang mga Philistines sa kanilang gera. Pero sabi nila, no, baka bumaliktad ka. Bumalik ka doon sa Ziklag. Praise God. Pero nung nakita nila, wala na. Sunog na lahat, Sister Nida. Amen, yung kanilang mga tahanan. Praise God, wala na yung kanilang mga asawa at anak. Amen. In 1 Samuel chapter 30 verse 4. Hallelujah. 1 Samuel chapter 30 verse 4. Ang sabi nila, mga kapatid, then David and the people that were with him lifted up their voice and wept until they had no more power to weep. Nung bumalik, mga kapatid, sina David at kanyang mga tauhan, amen, that were with him lifted up their voice. Sumigaw sila, mga kapatid, at umiyak ng umiyak until they had no more power to weep. The same as these dry bones, as in wala na silang strength, as in patay na, hopeless. Wala na yung mga mahal nila sa buhay. Praise God, they wept until there's no more power. Praise God. But I'm telling you, kung dumating man sa ating buhay, amen, yung mga pagsubok na to, amen, as in wala na, hopeless na. Praise God. Kung nararanasan natin ngayon, amen, yung mga pagsubok na to sa buhay natin, amen, at dumating ka sa punto na nanghina ka. Kasi yung mahal na mahal mo sa buhay, wala na. Amen. Kahapon, mga kapatid, meron po kaming na-outreach. Praise God, na-scam siya. Amen, ng 8,000 SKD. 8,000. Nakita ko siya, iyak siya, mga kapatid. Amen. Sabi ko, sis, halika, sama ka sa church. Amen. Anong church? Saan? Sabi niya. Tapos bigla siyang umiyak. Wala akong pera, na-scam ako. Siya, ha? Ano nangyari? Bakit ganun? Amen. 8,000. Sis, sabi ko,
Malit lang yan. Yung kapatid namin, 1.5 million. SKD. Amen. Praise God. May gagawin ng Panginoon sa iyo. Amen. Sige, halika na. Sumama siya, mga kapatid. Amen. Mula sa Central hanggang nakarating kami dito, iyak siya ng iyak. Kasi ang kala niya, mga kapatid, boyfriend niya na puti, nag-scam sa kanya. Praise God, no? Amen. Pero nakita niya, mga kapatid, may mga chat, amen, na parang na-scam lang yung, na-hack yung, yung account. Praise God, at parang AI na ang naggumagawa. Amen, hindi na yun. So parang nakipag-boyfriend siya sa AI. Praise God, at na-scam siya. Pero after na makarinig siya ng salita ng Panginoon, yung kanyang dry bones, mga kapatid, amen, na-revive. Praise God, amen. Yung nawawalan niyang pag-asa, mga kapatid, amen, muli siyang tumingala sa Panginoon. And you know, mga kapatid, sa kanyang prayer request, amen, sabi niya, Lord, i-revive niya yung aking faith. And the Lord did. Amen. Hallelujah. Na-revive siya, mga kapatid. Amen. Nagpabaptize siya. Naka-receive siya ng Holy Ghost. Praise God. Hallelujah. Ang sabi niya, after say this, wala na. Wala na. Amen. Kahit binigay ko na lahat sa Panginoon, yung iyak siya ng iyak, napalitan ng joy. Amen. Nagte-testify siya, mga kapatid. There is hope in God. Amen. Kahit dumating tayo sa punto na parang wala ng pag-asa. Sister Dal, kung iniisip natin na parang wala ng pag-asa, Sister Nida, no. Amen. Makapangyarihan ng Diyos. And God proved it. He can heal our dry bone. He can heal, amen, our sicknesses. He can heal our situation. Sabi nga, mga kapatid, our trials will be a triumph. And our mess will be a message. Amen. Hallelujah. Woo! Glory to God. There is a trial to match the triumph. There is a mess, amen, to a message. And there is a test to be a testimony. May testing. May pinadaan tayo ng Panginoon sa mga trials, sa mga testing. Yun pala, bibigyan tayo ng victory ng ating Panginoon. Doon pala, makikita natin kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Kaya sabi na, I am the Lord, that you know that I am the Lord. Hikatalaya sandaya larababahaya. Para malaman mo na buhay ang Diyos. Para malaman mo na hindi tulog ang Diyos. Para malaman mo hindi nagpapabaya ang Diyos sa buhay natin. Dadaan man tayo, amen, sa mga sitwasyon, amen, na hindi natin in-expect. But wait. Amen. Wait. Woo! Pinapadaan ka lang pala dyan. Amen, Sir Jessica. Praise God. Kasi doon sa dulo, naghihintay na ang pagpapala sa'yo. Doon sa dulo, nandun na pala ang victory. And we are praying sa ating mga cancer patient. And I expect, amen, that one day, they will testify the power of God. Praise God. Mayroon ng isa na nagte-testify. Amen. Hallelujah. God is good. Hallelujah. God is alive. God is alive. Tumayo ka lang. Amen. Sa iyong pananampalataya. Tumayo ka lang. Dry bone. Rise up. There is hope in God. Nakikita ka ng Diyos. Hindi nagpapabaya ang Diyos sa iyo.
to God, glory to God. Sige, sambahin mo ang Diyos. Pagagalingin ka ng Panginoon. Kung nararamdaman mo ngayon na ikaw ay lugmok, kung nararamdaman mo na parang walang pag-asa, kung nararamdaman mo na nangihina ka sa iyong pananampalataya, tawagin mo ang ating Panginoon. Call upon me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Hikalaraya sandayara. Hikalarababahanda. You can receive the Holy Ghost. Itong mga dry bones na to, amen, tumayo sila. Amen. At hiningahan sila ng Diyos. Nagkaroon sila ng buhay. The Holy Ghost, the wind of the Spirit of God, breathe on them. Breathe on them. And they become a large army of the Lord. Oh, ikaw kapatid. Amen. Sige, tumayo ka. Tawagin mo ang Panginoon and receive the Holy Ghost and be revived. You will be a great army of God. You will be an overcomer Christian, a more than conqueror army. Army! Army of God. Yes, look unto Jesus. Woo! Just call upon God. Just call upon God and have faith in Him. Woo! Dry bones! Dry bones! Rise up! Woo! Yung nanghihina mong pananampalataya, bubuhayin ng Diyos! Woo! Yung dry na paglilingkod mo, babahayin ng Diyos! Be filled! Be filled with the Holy Ghost! Sige, huwag mong pigilan yan! Speak! Speak! Let the Holy Ghost! Let the Holy Ghost! Woo! Magsalita ka ng iba't ibang wika. There is light. There is strength. There is hope in the Lord. There is salvation. There is healing in the Lord. Woo! Glory! Sige! Sige! Tawagin mo ang Panginoon! Lumapit ka! Call upon God! Hallelujah! Hallelujah! The altar is ready! The presence of the Lord is in this place. Hallelujah! Sige, lumapit ka sa Panginoon. God, let the Spirit move. Let the dry bones be healed. Let the dry bones arise and live. Lumapit ka sa Panginoon ngayon. Hallelujah! Hallelujah! Woo! Be revived! Be strengthened in the Lord! Kahit na gaano
gaano man kahirap ngayon ang pinagdadaanan mo, there is